Ano ang pwedeng kaso sa investment scam? Kung hiningan kayo ng pera para sa investment at may pangako ng mabilis, sigurado at napakalaking kita, malamang sa malamang ay may panlulokong nangyayari. Kung nabiktima ng investment scheme na hindi naman totoo, maaaring magsampa ng kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. May parusa itong pagkakulong o multa depende sa halaga ng perang nakuha. Sa kasong ito, pwedeng hingin ang pagbalik ng perang ibinigay, dagdag pa sa danyos para sa pinsalang naranasan dahil sa panluloko. Sa ganitong estafa, kailangang mapatunayan na may panlilinlang na ginawa ang may sala. Ang panlilinlang na ito ay ginawa bago usabay ng pagkuha ng pera. Ang biktima ay umasa sa panlilinlang para piliing ibigay ang pera sa may sala at dahil dito may pinsalang nadulot sa biktima. Paglabag sa Securities Regulation Code. Bukod sa estafa, depende sa sitwasyon ay maaari rin itong ituring na paglabag sa Securities Regulation Code. Dito, ipinagbabawal ang pagbenta ng interes sa negosyo nang walang angkop na registration mula sa Securities and Exchange Commission at ang paggamit ng panloloko o fraud sa pagbenta ng investment sa publiko. May parusa rin itong pagkakakulong at multa. Ang ginawang panloloko ay pwedeng i-report sa SEC, NBI, o pwede ring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station.